at magpabautismo. Ang pagsisisi po at bautismo, wala po yan sa 10 utos. E di hindi 10 utos ang kailangan ng Kristiyano. Kaya pag ang Kristiyano nagsisi, nagpabautismo, napatawad ang kasalanan, tumanggap ng kaloob ng Espiritu Santo, ano ba yung kaloob ng Espiritu Santo? Galacia 5:22 hanggang 23, ang liwanag naman po, pag meron kang kaloob ng Espiritu Santo, pag-ibig, patuloy, ang liwanag po, hindi nangangailangan ng kautusan. Amen po ba yung mga kapatid? Liwanag naman po yun eh. Ewan ko po ba itong mga tao to, ang hilig sa 10 utos na tumupad. Nung si Kristo bumaba sa lupa at nangaral, ang sabi ni Kristo, ang liwanag eh. Sabi ng Diyos Ama, Mateo 17, talatang 5. Samantalang nagsasalita pa siya, narito ang isang maningning na alapaap ay lumilon sa kanila. At narito ang isang tinig na mula sa alapaap na nagsasabi, ito ang sinisid na kong anak na siya kong kinalulugdan. Siya ang inyong pakinggan. Sa Mateo 17:5, kung alam po yan ng mga bisita natin, yan yung nagpakita si Elias at si Moses. Yung transfiguration ni Kristo. Sabi ng Diyos sa langit, ito ang sinisinta kong anak na sa kong kinalulugdan. Si Moses ang inyong pakinggan. Yung ba sabi? Hindi naman sinabi gano'n ng Diyos Ama. Ang sabi, ito ang sinisinta kong anak, sa kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Si Kristo pakikinggan natin. Hindi na si Moses, hindi na si Elias. Sapagkat si Elias ay inilalarawan ng mga propeta. Si Moses sa kautusan. Sino daw ang susundin natin? Si Moses ba? Si Elias ba? O si Kristo? Kaya ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus at sa banal na Espiritu, kami, tumutupad kami kung ano ang katuruan, yung katuruan ni Kristo. Ang laki-laki ng pagkakaiba ng kamay at ng paa. Ang paa, hindi mo pwede ipangkain, maliban na lang kung meron kang talino, yung katulad ng mga nakikita na sa Afrika. Ang pinanggagamit, paa. Pero, normal, ang ganun. Parehas daw. Parehas ba yun? Mapuot ka sa iyong kapatid. Mamamatay tao ka na. Pumatay ka naman ng literal nun? Hindi pa. Liwanag naman nun eh. Kay Moses, aatangan ka pumatay kapag literal na pumatay ka. Actual. Doon ka lang sasabihin, killer ka. Ang laki-laki ng pagkakaiba nun eh. Sabi, huwag kang gagawa ng ibang Diyos. Yung ba rin ba? Basa. Gawa 17, 28 hanggang 29. Pasensya na po kayo. Nauubusan ako ng boses. Ganyan talaga ako kapag... Yaman tayo ng lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin. Sabi, tayo'y lahi ng Diyos. Yung mga lahi ng Diyos, bawal mag-isip na ano? Na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inukit ng kabiasnan at katalinuhan ng tao. Yung pa rin ba? Exodo ba yun? Yung pagsamba sa Diyos-Diyosa, ributo pa rin ba yun? Sabi diyan, pag lahi ka ng Diyos, huwag kang mag-isip na ang pagka-Diyos katulad ng ginto, ng kahoy, ng bato, naduduro. Bawal nga mag-isip. Tapos gagawa ka pa. Isip pa lang kay Kristo. Sinasaway na tayo. Tama? O, yung pagsamba sa Diyos-Diyosan, ributo lang ba yun? Basa, Colosas 3:5. Patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawan. Pinapapatay nga yun eh. Na nangasa ibabaw ng lupa. Ano yun? Pakikiapi. Karumihan. Masamang pita. Masamang pita. Masasamang nasa. Masasamang nasa. At kasakiman. Na yan! Na
Hindi lang naman larawan yung kay Kristo, hindi lang larawan. Bawal mag-isip na ang pagka-Diyos, katulad ng bato, katulad ng kahoy, inuukit ng kabiyasan ng katalinihan ng tao. Ribulto lang ba yun? Karumihan, pang marumi ka, ibang lalaki ka, pumapatol ka sa kapwa mo lalaki. Karumihan yun. Pagsamba sa Diyos, Diyosan yun. Ribulto ba yun? Utos yun ni Kristo, hindi na 10 utos yun. Iba na. Tayo titigas kasi ng ulo natin. Sila lang pala. Gusto 10 utos pa rin. Literal pa rin ang gusto nila. Nakuha niyo ba? Kaya nga pag sa panahon ni Moses, pag pumatay ka, patay ka rin. Bayad agad. Diba? Buhay sa buhay. Mata sa mata. Pangil sa pangil. Meron kapatid dito. Lakas mo pangil mo, bro. Ayan o. May pangil yan. Pero hindi nangangat yan. Diba? Hindi 10 utos. Ang Kristiyano, iba na. Ang utos, hindi na 10 utos, kundi yung kautusan ni Kristo. Ang bautismo, pagsisisi. Okay, salamat po. Salamat kaibigan Jun. At nakita po natin na dalawang dalawang tayuan na po sila. At ngayon si kapatid na Jerry naman ang magbibigay ng tanong para kay kaibigan Jun.